Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe po. So, Happy New Year po sa lahat po ng ating mga followers at hindi natin mga followers at lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo. So, ilang oras na lang guys, matatapos na ang 2024. Kaya ang topic natin for today, ano nga ba ang babaguhin mo sa 2025 na hindi mo nagawa ngayong 2024? So, siyempre, kailangan siguro natin guys na mag-nilay-nilay, diba? Sa ating buhay kung ano nga ba talaga ang dapat natin gawin. Minsan may mga desisyon tayo sa buhay na sablay, diba? Kaya tayo nagkakaproblema. Pero karamihan sa atin, diba? Marami yung mga may frustration, mga challenges sa buhay na talaga namang taon-taon guys ay dinadaanan natin yan, kailangan lang natin talaga harapin. Hindi na po yan mawawala. Huwag nating ipagdasal na wala nang mawawala, na hindi na darating yung challenges, mga pagsubok. Meron po yan. Ang kailangan natin gawin ay humingi ng tulong sa Diyos. So kung nagbabasa kayo ng Bible, itong si San Pablo, na kung saan ay alam naman natin, isa sa masugid na apostol ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya sa kanyang kwento sa buhay, di ba, sa Bible, naranasan niya ang magutom, ang mabusog, di ba, ang maghirap, hindi lang sa emotional na bagay, pati physical. Kasi nandun yung time na binugbog siya, di ba? Tapos pinalo siya. Yan, nagkukwento yan sa kanyang buhay. Maraming kanyang dinanas hanggang sa nakulong pa siya. 'Di ba? Nakulong pa siya dahil sa kanyang pakikibaka o dahil sa pagkakalat ng mabuting balita. Dahil yan ang utos ng Panginoong Hesus na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. So, paano nga ba niya napagtagumpayan, guys? Itong si San Pablo, na kung saan ay pwede tayong matuto. Pwede nating sundin ang kanyang yapak. Lalo pa, hindi biro po ang dinanas nitong si San Pablo. Kaya talagang sa hirap at ginhawa, sabi, naranasan ko na ang lahat ng yan sa buhay nito. Napagtagumpayan ko na rin. Kaya sabi niya, ano man ang kalagayan mo sa buhay, di ba? Kahit siya, di ba? Dinanas niya lahat yan. Yung hirap, di ba? Yung sakit, yung kabiguan, lahat ng yan, dinanas niya. So, paano nga ba talaga siya nagtagumpay sa kanyang buhay na pwede nating sundin? So, sabi sa Pilipos, chapter 4, verse 13, kaya kong harapin ang kahit na anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So, yun pala yung sikreto niya, guys, di ba? Napakalinaw. Di ba? Sundin lang natin ang Diyos. At, di ba? Hihingi lang tayo ng tulong sa ating Panginoong Yesus. Kaano mang kabigat yung dinaranas mong problema, mga challenges sa buhay, mga pagsubok, mga bigati, mga kabiguan, lahat ng yan kasama yan sa buhay. At hindi rin natin kayang pagtagumpayin yan kung sarili lang natin diskarte, dahil nandiyan ang Diyos, di ba, ng ating Panginoong Yesus na handang tumulong. At ang sabi niya, kailangan mo maging makontento sa buhay. Dahil kung hindi ka kontento sa buhay, di ba, nakita natin yung mga ibang mga makapangyarihan, halos bilyon na yung pera, yung iba bilyon o meron pang trilyon, di ba? Sa dami ng pera nila, dahil hindi sila kontento, gusto pa nila na dumami pa ng dumami. Kaya minsan, di ba, gumagawa sila ng mga illegal na bagay, di ba? Kahit masama, importante kumita ng pera. So hindi po masama yung kumita ng pera, pero dapat nasa mabuti at legal na paraan. At kung ano meron tayo ngayon, guys, kung ano meron tayo ngayon, ay dapat nating na ipagpasalamat, dahil hindi naman to issue ng contentment, kumbaga sa pera lang. Hindi po.
isang parte lang yan ng maging kontento yung pera, pero hindi lang doon nasusukat. Di ba? Yung kagahaman sa pera, yung hindi ka satisfied, di ba? May mansion ka na, gusto mo marami pang mansion. May kotse ka na, gusto mo marami pang kotse. Ganun pa talagang buhay ng tao. Hindi tayo nakukontento, kaya nagiging dagok sa atin yan. Pag sobrang gahaman mo na, ay talaga namang napapasama na ang iyong sitwasyon sa buhay. Kaya pinakamagandang gawin natin ay magtiwala tayo sa Diyos, sa kanyang tulong, di ba? So alam naman natin minsan yung mga sa mga simpleng ordinaryong mga empleyado, kung ano muna yung sweldo mo ngayon, pag ano mo muna, pag ipagpasalamat mo na, makontento ka muna. Pero hindi ko yung sinasabi na hanggang dyan ka na lang. So, di ba? Kailangan pa nating magsikap sa ating buhay para umangat, makawala rin sa kahirapan ng hirap, di ba? Mawala tayo dyan po, guys. So ang dapat po natin gawin ay makontento talaga sa buhay, dahil nga walang satisfaction nito. Kailangan yun ang gawin natin, na hindi lang naman sa yaman, kailangan talagang hindi higit pa doon sa nararapat para sa'yo. Kung ano lang ang pwede, yun na lang muna, diba? Huwag nga naman tayong magkamal o maghangad nang hindi pa natin kaya. Kaya siyempre, dahil nga patapos na ang taon, ang kailangan muna natin gawin ngayon ay una ay yung magpasalamat tayo sa nakaraang taon, dahil nga naging kahit pa paano, di ba? Nakaraos tayo, ilang oras na lang magpapalit na ng taon, magiging 2025 na. Kasi marami, di ba, mga tao na hindi na umabot, guys. Di ba? Napanood nyo naman siguro nung nakaraang araw. Actually, bago matapos ang taon, may mga plane crash, di ba? May mga namatayan, mga aksidente lang, na kung saan ay talagang hindi natin hawak ang buhay at hindi natin maasahan. Kaya kung ano meron tayo ngayon, magpasalamat na tayo. Importante, maayos ang lahat, di ba? Lalo na kung malusog naman ang pamilya at maayos. Sobrang thankful na po tayo. At syempre, higit sa lahat, di ba? Huwag natin iasa sa mga pungsoy, sa mga swerte-swerte ang buhay natin. Sa susunod na taon, mamaya pala yan. Ang kailangan natin yung tiwala sa Diyos at tulong niya. So, kumbaga, yung timing niya, hindi man naaayon sa atin sa panahon na yun, darating din yung time na yung inahangad natin, na yung pinapanalangin natin ay kanyang ibibigay sa tamang panahon. Kaya ngayon po ay talagang magpasalamat tayo dahil patapos na ang 2024 sa lahat ng blessing. Yun na lang po, bilangin natin yung blessing, wag na yung mga kabiguan, di ba? Yung mga stress, wag na yan, guys. Iwan na po natin ngayon 2024, positive tayo at siyempre may tiwala at kailangan natin ng tulong sa Diyos. Kaya sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog na nawawalan ng pag-asa, maluba na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na at tinaningan na rin kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po lahat po ng mga may karamdaman ngayon, Lord. Ipagalingin niyo po. At ganoon din po sa pamilyang hindi maganda o nagkasira-sira dahil sa ngayong taon na to. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagpatawad, mapagpasensya at maging mapagkumbaba para bumalik ang magandang samahan o relasyon ng pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na pinagdarasal po namin. Tulungan niyo po kami makahangon sa hirap. Lalong-lalo na pa, mga kapatid namin, walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung papaano, Lord, iraraos sa kanilang pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahirap, kasalanan, at kainahan. Halat ng ito yung namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.